Day 143. Sana investment ka na may high returns. Hindi yung risk na iniwanan mo lang ako sa alanganin. Oo nga pala, hindi nga pala tayo. Hello, magandang araw sa inyong lahat. This is Patrick and Juno at welcome sa ating podcast na Usapang Ekonomiya, kung saan pag-uusapan natin kung paano nakakatulong ang pangunahing kaalaman sa ekonomiya sa pagpapabuti ng ating buhay at ng ating bansa. Sa modernong panahon, maraming pagbabago ang nagaganap sa ating ekonomiya, mula sa tumataas na presyo ng bilihin, kawalan ng produkto at hanggang sa epekto ng pandaigdigang merkado sa ating bansa. Ngunit, paano natin magagamit ang kaalaman sa ekonomiya upang mapabuti ang ating buhay? Ano ang papel nito sa paghubog ng mas maunlad na lipunan? Yan ang ating tatalakayin ngayon. Kaya't samahan ninyo kami sa isang masinsinang talakayan tungkol sa ekonomiya, kaunlaran at kung paano tayo maaaring maging mas matalinong mamamayanan pagdating sa pera, negosyo at pambansang ekonomiya. Una sa lahat, ano nga ba ang ekonomiya? Sa simpleng paniwanag, ito ay tungkol sa produksyon, distribusyon, at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Lahat tayo ay bahagi ng ekonomiya, mula sa pagbili ng pagkain sa palengke hanggang sa paggamit ng pampublikong transportasyon. Tama ka dyan, Juno. Ang kaalaman sa ekonomiya ay nagbibigay sa atin ng tamang pananaw at desisyon sa ating gastusin, pagtitipid at pamumunuhan kung nauunawaan natin ang simpleng konsepto ng supply at demand, inflation at budgeting. Mas magiging maingat tayo sa ating pinansyal na desisyon. Para sa iyo, Patrick, paano nga ba nakatutulong ang kaalaman sa ekonomiya sa bawat mamamayan? Para sa akin, may tatlong bahagi kung paano makakatulong ang kaalaman ng ekonomiya sa bawat mamayanan. Una, mas maayos na pagpaplano ng gastos. Kapag nauunawaan natin ang halaga ng pera at epekto ng inflation, natututo tayong mag-budget at magtipid. Nakakatulong ito sa pag-iwas sa sobrang utang at mas pinapahalagahan natin ang ating kinikita. Pangalawa, paggawa ng matalinong desisyon sa hanapbuhay. Alam mo ba na ang pag-aaral ng ekonomiya ay tumutulong sa pag-unawa sa labor market? Sa tingin ko, oo. Dahil sa pamamagitan nito, dito nalalaman natin kung ano mga trabaho ang in demand at kung paano natin mapapataas ang kita sa pamamagitan ng pagsasanay o pagkuha ng tamang kasanayan. Correct ka dyan. At panghuli ay ang pagkakataon sa negosyo at pamumunuhan. Kung nauunawaan natin ang konsepto ng entrepreneurship at investment, may nakakaroon tayo ng pagkakataon mapalago ang ating pera. Kahit simpleng negosyo man ito o pagpasok sa stock market, ang tamang kaalaman sa ekonomiya ay susi sa pag-unlad. Hindi lang ang bawat individual ang nakikinabang sa kaalaman sa ekonomiya. Malaki rin ang epekto nito sa ating buong bansa. Tama ka dyan, Patrick. Para sa akin, may tatlong bahagi rin kung paano makatutulong ang kaalaman ng ekonomiya sa pambansang kaunlaran. Una ay ang mas mabilis na pag-unlad ng industriya at agrikultura. Kapag mas maraming Pilipino ang may kaalaman sa ekonomiya, mas maraming negosyo ang umuunlad. Ang matalinong paggamit ng yaman at inobasyon sa teknolohiya ay nakatutulong sa agrikultura at industriya na siyang buo-buo ng mas malaking bahagi ng ating ekonomiya. Mas maunlad at epektibong pamahalaan. Ang kaalaman sa ekonomiya ay tumutulong din sa pagiging responsable ng bawat mamamayan sa pagbabantay sa mga patakaran ng gobyerno. At panghuli ay ang mas matatag na ekonomiya sa harap ng krisis.
Sa panahon ng crisis, tulad ng pandemya o resesyon, ang isang bansa may matatag na ekonomiya ay mas madaling nakakabangon. Ang tamang kaalaman ng mga mamamayan tungkol sa ekonomiya ay nakatutulong upang maiwasan ang panic buying, inflation, at iba pang negatibong epekto sa financial instability. Ngayon na alam natin ang kahalagahan ng kaalaman sa ekonomiya, ano ang pwede natin gawin bilang mamayanan? May 4 na paraan ng kahalagahan ng ekonomiya sa ating mga mamayanan. Una, pag-aralan ang personal finance. Magsimula sa simpleng pagbabudget at pagtatabi ng savings. Pangalawa, maging mas maalam sa mga economic policies ng gobyerno. Alamin kung paano naaapektuhan ng mga batas ang ating ekonomiya at kabuhayan. Pangatlo, suportahan ang lokal na produkto. Ang pagbili ng lokal na produkto ay isang paraan ng pagpapalakas ng ating ekonomiya. At ang panghuli ay maging responsable sa paggastos at pamumunuhan. Matutong umiwas sa utang at alamin ang tamang paraan ng pag-i-invest. Ang ekonomiya ay hindi lang usapin ng gobyerno o malalaking negosyante. Ito ay may epekto sa bawat isa sa atin. Ang tamang kaalaman sa ekonomiya ay daan tungo sa mas maginhawang buhay at mas maunlad na bayan. At dyan nagtatapos ang ating podcast. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ekonomiya at kaunlaran. Huwag kalimutang i-follow ang ating podcast para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa ekonomiya at kung paano natin ito magagamit sa ating pang-araw-araw na buhay.